Magandang umaga, Noel. Pabili nga ng kalahating kilong isda. Yan na lang munang uulamin namin ngayon. Pagkakasyahin ko na lang para sa lahat. Oh, ikaw pala, Talia. Ay, sige, sandali lang ha. Ihanda ko lang. Kumusta nga palang lolo Delo mo? Ayun, wala pa ring pagbabago. Palagi pa ring sinusumpong ng hika. Minsan kasi hindi siya nakakainom ng gamot eh. Ah, ganun ba? Sana maging okay na siya, no? Oh, eto nga pala yung binibili mo. Dinagdagan ko na rin, baka kasi kulangin sa inyo. Naku, maraming salamat, Noel ha. Ang bait mo talaga. Ay, walang anuman, Talia. Basta kapag dito ka sa akin palagi bumili, sigurado may dagdag talaga. Eh, oo nga pala. Wala ka pa rin bang nahahanap na trabaho? Wala pa nga eh. Ay, ang hirap talagang humanap ng mapapasukan ngayon. Kahit ano na lang sana, ayos na sa akin basta legal at syempre may maayos na sweldo. Hayaan mo, ipagdarasal ko rin na sana makahanap ka na ng mapagtatrabahuhan. Kung may bakante nga lang dito sa amo ko, baka matagal na kitang kasama dito eh. Salamat, Noel ha. O paano? Aalis na ako ha. Kailangan ko pa magluto para may makain si Lolo't makainom na rin siya ng gamot. Taon 2013, Laguna. Kasalukuyang nasa palengke noon ang dalagang si Talia upang bumili ng maiulam para sa kanilang pananghalian. Sa tuwing naroon siya ay ang kaibigan niyang si Noel kaagad ang naiisip niyang puntahan para mamili. At dahil katiwala ang binata ng kanyang mga amo sa tindahan ng isda at karne, kaya naman madalas dinadagdagan niya ang anumang binibili sa kanya ng dalaga. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, isang may edad na ginang ang lumapit sa kanila at nakangiti yun na nagsalita. Magandang araw sa inyong dalawa. Ako nga pala si Manang Alicia. Taga doon ako sa kabilang bayan. Nagkataon lang na dito ako namili ngayon dahil medyo malapit pala to sa bahay ng mga amo ko. Kanina ko pa pinakikinggan ang usapan yung dalawa. Totoo ba yung narinig ko na okay lang sa'yo kahit anong trabaho? At Talia nga bang pangalan mo, Iha? Magandang araw din naman ho, Manang Alicia. Opo, Talia nga po ang pangalan ko at siya naman ang kaibigan ko na si Noel. Tungkol naman po dun sa sinasabi kong trabaho, tama po ang narinig nyo, kahit ano na lang po sana. Sobrang hirap kasi ng buhay ngayon eh. Bakit po? May i-recommenda po ba kayo sa akin? Tamang-tama. Naghahanap kasi ng hardinera yung amo kong babae. Ayaw niya sa lalaking trabahante, gusto niya babae rin. Mas marunong daw kasing mag-alaga ng mga halaman at bulaklak ang mga kababaihan. Ayos lang ba yun sa'yo? Sa totoo lang po, wala pa naman akong karanasan sa pagiging hardinera pero naniniwala ako na matututunan ko rin yan kalaunan. Sige po, tatanggapin ko po yung inaalok niyong trabaho. Pero ayos lang po ba na kausapin ko muna yung pamilya ko? Tsaka, paano ko po ba kayo makokontak? Ay, mabuti kung ganon. Ay, teka, eto ang cellphone number ko. Tawagan mo lang ako sa numerong yan sakaling makapagdesisyon ka na, ha? Sige po, maraming salamat. Makikitawag na lang po ako dito sa kaibigan ko. Wala po kasi akong sariling cellphone. Oy siya, sige. Mauna na ako't marami pa akong bibilhin. Sana'y payagan ka ng pamilya mo. Matapos ang pag-uusap nila ng ginang, halos walang paglagyan ang tuwa ng dalaga. Pakiramdam niya hulog ng langit ang babae, sapagkat matagal niya nang nais na magkaroon ng trabaho. Bata pa lamang sila ng kapatid na si Tintin ay pumanaw na ang kanilang mga magulang. Naiwan sila sa pangangalaga ng kanilang lolo at lola, subalit makalipas ang 2 taon, kasunod namang nasawi ang matandang babae dulot ng atake sa puso. Nang makarating sa bahay, masaya niyang ibinalita sa kanyang lolo at kapatid ang tungkol sa trabahong inalok sa kanya ni Manang Alicia. Alam niyo, Lo, pakiramdam ko, ito na yung swerteng matagal ko nang ipinagdarasal sa Diyos. At kapag natuloy ako, tsak na masusuportahan ko na yung regular na gamutan ninyo at makakabili na rin tayo ng mga gusto nating masasarap na pagkain. Di ba, Tintin? Oo nga, ate. Makakakain na rin tayo ng lechon manok tsaka makakabili na rin tayo ng mga prutas na paborito natin. Talia, Apo, hindi naman sa sinisira ko mga pangarap ninyo nitong kapatid mo. Pero
sigurado ka ba talaga na papasukin mo yung trabaho na pagiging hardinera? Hindi ganoong kadali ang gawain na yan. Lolo, wala namang madaling trabaho sa simula. Lahat mahirap pero siguro naman sa loob ng 1 o 2 buwan kabisado ko na lahat ng gawain tungkol doon. Tama po si ate, Lolo. Tsaka malaki naman po ang tiwala natin sa kanya. Kung sa tiwala lamang alam nyo namang suportado ko kayo sa lahat ng gusto nyong gawin. Lalo pa kung makakatulong sa pamilya natin at magiging masaya kayo. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo, lalo pat kahapon mo pa lamang nakilala yung babaeng magdadala sa iyo doon. Naisip ko na rin po yon, pero alam nyo kasi, Lo, habang kausap ko kahapon yung Ale, ramdam ko talaga na totoo yung sinasabi niya at alam kong mabuting tao yung sasamahan ko. Kaya po, sige na, pumayag na po kayo. Ay, basta ako ate, malaki ang kumpiyansa ko na kaya mong gawin yung trabahong inaalok sa'yo. Huwag ka mag-alala kasi kahit ako lang ang kasama ni Lolo dito sa bahay, hindi ko siya pababayaan. Isa pa, palagi naman nandito si Kuya Noel, di ba? Naisip ko na rin yon, kaya kampante ako na magtrabaho sa ibang lugar dahil nandito nga si Noel. Hindi ko pa alam kung magkano ang sweldo at kung tuwing kailan ang araw ng day off ko. Sabi ko kasi kay Manang Alicia, tatawagan ko na lang siya kapag napag-usapan na natin ang tungkol dito. Ayaw ko naman po kasing magdesisyon na hindi ipinapaalam sa inyo, Lolo. Siya, sige. Ano pa nga ba magagawa ko? 2 na kayo nagkakampihan dyan. Basta po, tumawag at ipaalam mo sa amin ang kalagayan mo doon sa kahit na anong paraan, ha? At kapag nagkaroon ng problema, umuwi ka kaagad at huwag mo nang hintayin pang lumala ang sitwasyon. Yehey! Mabuti naman po at pinayagan niyo ako, Lolo. Huwag kayong mag-alala. May cellphone naman po si Manang Alicia kaya pwede akong makigamit sa kanya para tawagan si Noel at makausap kayo. Wala nang nagawa pa ang kanilang lolo kung hindi ang sumang-ayon sa desisyon ni Talia na tanggapin ang trabahong inaalok sa kanya. Batid ng matanda na kayang-kaya yon ng kanyang apo at tiwala siya na magiging maayos ang kalagayan ng dalaga sa lugar na kanyang pupuntahan. Kinabukasan, nagtungo ang dalaga sa trabaho ni Noel sa palengke upang makigamit ng cellphone at matawagan si Manang Alicia. Talaga palang tinanggap mo yung inaalok sa yung trabaho nung Ale? Basta, Talia, mag-iingat ka doon, ha? Kapag nagkaroon ng problema, tawagan mo ako agad at ora mismo, susunduin kita. Alam mo, pareho kayo ni Lolo. Wala pa nga problema agad ang mga iniisip nyo. Pero salamat, Noel, ha? Tsaka, pakiusap sana, pakitingnan-tingnan na lang si Lolo, tsaka si Tintin dun sa bahay. Sus, yun lang naman pala eh. Kahit hindi mo sabihin, yun talagang gagawin ko. Parang pamilya ko na rin yung pamilya mo. Lalo na ngayon, nagsosolo na ako sa buhay. Naku, huwag ka na nga magdrama dyan. Hello, sa kabilang bayan lang naman ako magtatrabaho, no? Hindi ako mag-a-abroad. Kayo talaga. O siya, pahiram na nga ng cellphone mo para makausap ko na si Manang Alicia. Ay, oo nga pala. Heto, tamang-tama, kakaload ko lang. Mabuti, uso na ngayon yung mga unlimited call at text. Wow naman. Baka kasi marami kang katawagan at ka-text, kaya lagi kang may load. Uy, hindi ah. Sinasadya ko talaga yan kasi madalas kailangan kong tawagan sila boss para ibalita kung ano nang nangyayari dito sa tindahan. Pero wala akong ibang kinakausap dyan, ha? Oo na, sige na. Naniniwala na ako. O siya, sandali lang, ha? Doon muna ako sa labas saglit. Maingay kasi dito sa pwesto mo eh. Baka hindi kami magkaintindihan ng kakausapin ko. Saglit na lumayo ang dalaga at pumwesto sa tahimik na lugar. Saka idinayal ang numero ni Manang Alicia na nakasulat sa isang maliit na papel. Ilang saglit pa, magkausap na nga sila at ipinaliwanag noon sa kanya ang tungkol sa halaga ng kanyang suswelduhin, kung anong araw siya pwedeng mag-day off at ang paraan kung paano makarating sa bahay na kanyang papasukan. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay masaya at nakangiting ibinalik niya kay Noel ang cellphone at ibinalita sa binata ang napag-usapan nila ng matanda. 2 beses sa isang buwan lang ang day off mo? Parang ang tagal naman yata nun. Hindi kaya mag-alala sa'yo si Lolo Delo at si Tintin?
Bakit naman sila mag-aalala? Tatawag naman ako sa'yo kapag may pagkakataon. Tsaka, hindi na natin mamamalayan yung 1 buwan na yon. Tingnan mo, magugulat ka na lang, baka bukas nandito na ulit ako. Matapos yun, nagmadali na siyang umuwi para ibalita naman sa kanyang lolo at kapatid ang tungkol sa pinag-usapan nila ni Manang Alicia. 7,000 kada buwan ang nakatakda niyang sahurin. Libre ang tulugan at pagkain, kaya naman masaya na siya dahil kahit papaano ay malaking tulong na yon sa kanyang pamilya. Basta ate, gusto ko lang ipaalala sa'yo, mag-iingat ka doon ha, at alagaan mo palagi ang sarili mo. Tsaka kapag wala kang pasok, siguruhin mo na uuwi ka dito ha. Oo naman, huwag kayo mag-alala. Tutuparin ko lahat ng sinabi ko sa inyo. Isa pa, para sa atin din naman tong gagawin ko, tsaka kay Lolo. Gusto ko kasi siyang maipagamot ng sa ganun gumaan naman yung pakiramdam niya. Kung tutuusin ay hindi mo naman kailangan gawin ito, Apo. Nahihiya na tuloy ako sa inyo dahil parang nagiging pabigat pa ako sa pamilya natin. Lolo, wag nga pong kung ano-anong sinasabi niyo dyan. Masaya ako sa gagawin kong to at naniniwala akong matatapos din ang lahat ng paghihirap natin, okay? At ikaw naman, Tintin, wag na wag mo ring pababayaan ang sarili mo, ha? Hindi ka pwedeng magkasakit dahil tsak na mag-aalala sa'yo si Lolo. Ay, siya nga pala, nasabi ko rin kay Noel na palagi kayong kumustahin at bisitahin dito gaya ng madalas niyang ginagawa. Makalipas ang ilang araw, natagpuan na lamang ni Talia ang sarili na nasa labas ng gate ng isang malaking bahay. May mataas at matibay na bakod. Nang makita niya ang doorbell sa bandang gilid ay pinindot niya yon. Ilang saglit pa, lumabas na si Manang Alicia at agad siya noong nginitian saka pinapasok sa loob. Maupo ka muna rito, Talia. Tatawagin ko lang sina Ma'am Claudia at Don Renato. Dito kasi sila nagpapatuloy ng bisita para kausapin Sandali lang ha. Naiintindihan ko po, Manang Alicia. Maraming salamat po. Saglit siyang iniwan ng ginang at pumasok sa loob ng mansyon para tawagin ang kanilang mga amo. Nang mag-isa na lamang sa balkonahe ay saka pa lamang niya napansin na tila walang sinumang tao doon at ramdam ang nakabibinging katahimikan ng paligid. Nang igala niya ang paningin ay tumambad sa kanya ang malaking hardin na may naggagandahang mga halaman at iba't ibang uri ng mga bulaklak. Dahil doon, hindi niya mapigilang mapanganga at mamangha. Napakaganda naman ng hardin na to. Ito na siguro yung sinasabi ni Manang Alicia na aalagaan at babantayan ko. Mukhang mag-e-enjoy ako magtrabaho dito ha. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang muling bumalik ang ginang kasama ang may edad na babae at lalaki. Sa unang tingin pa lamang, halata na sa muka ang pagiging masungit ng ginang at ang lalaki naman ay mababakas ang pagiging istrikto sa kanyang itsura. Ma'am Claudia, Don Renato, siya nga po pala si Talia. Siya yung sinasabi ko sa inyo na papasok bilang hardinera. Talia, sila ang mga amo ko. Magandang araw po sa inyo. Masaya po akong makilala't maging amo na rin kayo sa mga susunod na araw. Mataman siyang tinitigan ni Madam Claudia mula ulo hanggang paa, bago yun sumimsim ng iniinom na orange juice sa hawak na baso, saka matabang ang boses na nagsalita na tila nanunubok. Sigurado ka bang kaya mong gampanan ang trabaho ng isang hardinera? Siguro naman nakikita mo ang mga halaman at bulaklak ko dyan sa hardin. Malulusog, buhay na buhay, at halatang naaalagaan ng maayos. Bukod dito kay Alicia, walang ibang nagpapanatili ng kagandahan yan. Kaya duda ako na kaya mo ang trabaho dito. Sa totoo lang po, madam, tatapatin ko na po kayo. Wala pa po talaga akong karanasan sa pagiging isang hardinera, pero sinisiguro ko po na matututunan at magagawa ko yun na maayos sa mga susunod na araw. Saan mo ba nadampot ang babaeng ito, Alicia? At mukhang hindi yata alam ang mga pinagsasasabi niya. Nakilala ko lang po siya sa palengke nung nakaraang araw. Narinig ko po kasi na nag-uusap sila nung kaibigan niya at kailangan daw po niya ng trabaho. Kaya naman pala. Ineng, para sa kaalaman mo,
Hindi eskwelahan ang mansyon na ito para pag-aralan ng trabahong papasukin mo. Mas mabuti pa siguro kung sa iba ka na lang mag-apply ng trabaho. Sandali lamang, Claudia. May naisip ako. Buti pa subukan muna natin siya. Tapos kapag hindi niya nagamay ang trabaho sa loob ng 1 buwan, saka na lang natin siya paalisin. Ikaw ang bahala. Tingnan natin. Siguruhin mo lang na tuturuan mo na maayos ang babaeng ito, Alicia. Dahil kapag pumalpak yan, ikaw ang mananagot sa amin. Nagkakaintindihan ba tayo? Titiyakin ko po, madam. Sa pagkakatanda ko po, ako man din ay walang alam sa mga gawain dito dati. Natutunan ko na lamang lahat katagalan, kaya wag po kayong mag-alala. Malaki naman ang tiwala ko na magagampanan ni Talia ang tungkulin niya bilang hardinera. Mabuti kung ganon. O siya, sige na. Simulan mo nang ituro sa kanya ang lahat ng gagawin at kung anong mga bawal na usapan dito sa bahay. Sabihin mo na rin na magkasama kayo sa kwarto mo sa likod ng mansyon. Maraming salamat po, Madam at Don Renato. Magandang araw po ulit sa inyo. Hindi na sumagot pa si Madam Claudia. Sa halip ay inisyon na tumalikod na sa kanila ni Manang Alicia. Habang ang amo naman nilang lalaki ay lihim na tinapunan siya ng isang makahulugang ngiti bago sumunod sa kanyang asawa papasok ng bahay. Naging maayos naman ang trabaho ni Talia at dahil mabilis niyang natutunan ang mga gawain sa hardin, natuwa sa kanya si Manang Alicia hanggang sa naging magkasundo na sila ng ginang. Madalas silang dalawa lamang ang naiiwan sa mansyon sapagkat palaging umaalis ang kanilang mga amo para magtungo sa kani-kanilang mga negosyo. Tulungan ko na po kayo dyan, Manang Alicia. Tutal naman po, tapos na ako sa mga gawain sa hardin. Ano ka ba naman, Talia? Hindi mo naman trabaho ang paglilinis nitong swimming pool. Hayaan mong ako na lamang ang gumawa nito. Ayos lamang po yun, Manang. Wala na rin naman po akong gagawin at baka mabagot lang ako. Isa pa, para maaga ka rin pong makatapos ng trabaho at makapagpahinga. Salamat naman kung ganon. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pang linisin tong paliguan araw-araw eh. Wala namang gumagamit dahil palagi naman silang wala dito. Oo nga po pala, halos mag-iisang buwan na ako rito pero ngayon ko lang itatanong kung okay lang po. Bakit pala wala silang anak? Tsaka sino-sino lang po ba tayo rito sa mansyon? Sobrang laki ng bahay na to tapos wala namang tao. Huwag kang maingay na sinabi ko sa iyo ha. Wala talagang anak sila, Ma'am Claudia. Hindi na siya magkakaanak kahit kailan kasi nalaman nilang maog siya. Tapos yung driver na si Nanding, palagi naman nilang kasama kapag umaalis. Kaya kung napapansin mo, tayong dalawa lang talaga palagi ang naiiwan dito. Ganun po ba? Minsan talaga kahit gaano pa karangya o kaalwan ng buhay ninyo, kung hindi rin naman kumpleto ang pamilya, parang wala rin palang silbi. Kaya ako, ayos na kami sa ganitong buhay. Simple lang pero masaya naman. Sinabi mo pa, Talia. Sa totoo lang, kung gugustuhin ko, pwede naman akong umuwi na lamang dun sa probinsya namin at samahan na lang ang mga anak ko. Pinapauwi na nga nila ako kaya lang, masaya pa naman ako sa trabaho ko rito, kaya sabi ko saka na lang. At dahil nagustuhan ng kanilang mga amo ang trabaho ng dalaga, nagpasya sila na manatili na lamang siya doon bilang regular na hardinera. Nang sumapit ang mahigit 1 buwan ni Talia sa mansyon at natanggap ang kanyang sweldo sa kauna-unahang pagkakataon, napagpasyahan na muna niya magpaalam sa mga amo para umuwi at makasama ang kanyang pamilya. Ngunit tila ayaw pa siyang payagan ni Madam Claudia. Mabuti na lamang at naroon si Don Renato nung mga sandaling yun. Anong sinabi mo, Talia? Aalis ka? 1 buwan ka pa lang dito tapos yung pag-uwi na kaagad ang inaatupag mo? Trabaho ba talagang hanap mo? O baka naman gusto mong huwag ka na namin pabalikin dito? Naka-1 buwan na nga po kasi ako, Madam. Hindi po ba sabi niyo 2 beses ako pwedeng umuwi sa loob ng 1 buwan? Hindi na nga po ako nakauwi nung mga nakaraan kasi nahiya ako magpaalam dahil bago pa lamang po ako. Kaya sana po payagan niyo na akong umuwi kahit ngayon lang. Aba, at talagang mas marunong ka pa sa amin, ha? Paano kung hindi kita payagan? May magagawa ka ba? Sige na, Claudia.
hayaan na nating umuwi muna si Talia kahit 2 araw lang, nang sa ganun makasama niya naman ang pamilya niya. Tsaka, maayos naman niya nagampanan ang trabaho niya sa hardin, hindi ba? Kaya payagan mo na, Han. Hay nako, ewan ko sa inyo. O siya, sige. Pero 2 araw lang, ha? Bumalik ka kaagad pagkatapos nun. Walang iba mag-aalaga sa hardin dahil minsan isinasama ko sa lakad ko si Alicia. Natuwa naman ang dalaga at nagpasalamat sa among lalaki, na noon ay muli na naman siyang nginitian ng ubod ng tamis. Napakindat pa yun sa kanya na parabang sinasabi na handa siyang ipagtanggol sa amo niyang babae. Hindi niya na lamang yon pinag-aksayahan ng panahon at sa halip ay naghanda na para umalis. Samantala, bago umuwi, dumaan muna siya sa bilihan ng lechon manok at mga prutas na ipinangako niya noon sa kanyang lolo at kapatid. At gaya ng inaasahan, tuwang-tuwa rin ang mga yon nang makarating siya sa kanilang bahay. Ngunit napansin ni Talia na tila mas lumulubha ang lagay ng matanda kumpara noong bago niya yon iniwan. Wow, lechon manok at prutas. Ayos Tinuto mo talaga yung pangako mo nun, ate. Kumusta ka naman dun? Akala namin matatagalan ka pa bago makabisita dito Hindi ka na kasi tumatawag kay Kuya Noel. Nag-aalala na nga rin sa iyo yun pakisabi sa kanya pag nakita mo okay naman ako. Pasensya na rin kung hindi ko siya natatawagan. Tsaka, syempre naman, sabi ko naman sa inyo magdadala ako ng manok, diba? Tsaka prutas. Kaya ayan, nagpapakitang gilas lang muna ako sa mga amo ko kaya ayoko magtelepono. Tsaka, marami pa akong kailangan matutunan dun Huwag mo nang isipin yun, Apo. Nauunawaan ka namin. Ang mahalaga ay nakapunta ka na ulit dito ngayon. Oo nga po, Lolo. Pinilit ko po talaga magpaalam. Tutal naman mahigit 1 buwan na ako nagtatrabaho sa kanila. Pero teka, bakit parang napapansin ko po na mas lalo pang lumalala ang hika ninyo? Ayos lang po ba kayo? Huwag mo akong alalahanin. Maayos ang katawan ko at kaya ko pa naman ang aking sarili. Ikaw ang mag-iingat doon dahil wala kami para alagaan at ipagtanggol ka. Sa totoo lang, ate, hindi talaga okay ang si Lolo. May mga gabing halos hindi na siya makatulog dahil sa matinding ubot, nahihirapan sa paghinga. Minsan nga, hindi ko na rin alam ang gagawin Paubos na kasi yung gamot niya na iniwan mo bago ka umalis. Mabuti na lang at palagi nandito si Kuya Noel para alalayan kami. Ganun ba? Hayaan mo. Dahil 2 araw naman ako dito sa bahay, medyo mahaba-haba ang oras na makakasama ko kayo ni Lolo. Bibili na rin ako ng mga gamot niya para sa loob ng 3 buwan at konting pagkain para dito sa bahay. Nako, ito namang si Tintin, oo. Binigyan patuloy ng alalahanin tong ate niya. Sinabi na ngang ayos lamang ako Lolo, ayos ka man o hindi, kailangan pa rin kitang bilhan ng mga gamot mo dahil yun ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho. Sige na, kumain na tayo. Maya-maya aalis ako para mamalengke. Maiwan ka na muna dito, Tinha. Samahan mo lang muna si Lolo. Walang problema, ate. Responsibilidad ko yan dito. Matapos kumain, nagtungo ang dalaga sa palengke para bilhin ang mga pangangailangan ng kanyang lolo at pagkain sa bahay. Nang makabalik, pagod siyang naupo sa silya habang si Tintin naman ay pinasok sa loob ng bahay ang mga pinamili ng kanyang ate. Maya-maya, humahangos na dumating si Noel at tuwang-tuwa yun na bumati sa kanya nang makapasok sa bahay. Talia, sa wakas nakauwi ka na rin. Kumusta ka na? Nabalitaan ko sa palengke na nakita ka raw nila. Pero, bakit di ka man lang dumaan dun sa pwesto ko? Ikaw pala, Noel. Oo, nakauwi na ako kaninang umaga lang. Pasensya na rin dahil hindi na ako nakadaan dun sa tindahan nyo. Sa groceries at sa butika lang ako pumunta Baka mamayang gabi pa ako mamalengke ng uulamin namin para hanggang bukas. Ikaw, kumusta ka na? Eto, ayos lang din naman. Walang bago. Pero ang mahalaga, okay na okay ka. Saglit pa silang nagkwentuhan at maya-maya nagpaalam na si Noel na pupunta na ulit sa palengke para sa panggabing duty. Nagsabi yun na babalik na lamang kinabukasan pagkagaling sa tindahan. Mabilis na lumipas ang 2 araw at huling gabi na noon ni Talia sa kanilang bahay.
Kasalukuyang natutulog na noon si Tintin sa kanyang papag habang nagsusuklay naman ng buhok ang dalaga sa harapan ng salamin nang marinig niya na tinawag siya ni Lolo Delo para magtungo sa silid noon. Talia, apo, sa iyo na labang ito. Ikaw ang nais kong mag-ingat at magtago ng mga kagamitan kong yan. Po, ano po bang mga ito, Lolo? Kulay itim na libreta, tsaka kahon na gawa sa karton? Para saan po mga ito? Ang totoo, Talia, isa kong mambabarang dati noong nabubuhay pa ang lola ninyo. Ngunit matagal ko nang tinalikuran ang gawain yon dahil palagay ko ay ikaw na ang nararapat na matuto sa ritual ng pambabarang sakaling mawala ako anumang oras. At yan ang mga kakailanganin mo para sa pagsasagawa noon. Malaki ang may tutulong ng sumpang yan laban sa mga taong magtatangkang lapastanganin ka o sirain at yurakan ang pagkatao ninyo ng kapatid mo. Totoo po ba yan, Lolo? Teka, hindi ba kasalanan sa Diyos ang pambabarang? Tsaka wala naman sigurong gagawa sa amin nun kaya baka hindi na namin yan kailanganin. Maaaring wala pa sa ngayon, Talia. Pero hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod pang panahon. At ikaw lang ang inaasahan kong magiging tagapagtanggol ninyo ni Tintin. Maaari mong dalhin yan para subukang pag-aralan at basahin sa oras na wala kang ginagawa. Ganoon po ba? Lolo, uminom nga po muna kayo ng tubig. Sige po, dadalhin ko na lang yan, tapos doon ko na lang po babasahin sa kwarto namin ni Manang Alicia. Wala nang nagawa pa ang dalaga kung hindi ang ilagay sa kanyang bag ang mga gamit para dalhin sa kanyang pag-alis. Kinabukasan, muling nalungkot ang kapatid niya nang makitang muli na naman siyang aalis, ngunit nauunawaan naman ng binata ang dahilan kung bakit. Nang makarating sa mansyon ay agad niyang binasa ang mga nakasulat sa libreta at habang binibigkas niya ang bawat letra ay tila ba may kung anong puwersa na nagtutulak sa kanya para isagawa ang ritual na naroroon. Nakakatuwa namang basahin ang mga ito. Sa pagkakaalam ko, Latin ang mga ganitong salita. Parang gumagaan ang pakiramdam ko habang binabasa yung mga letra. Isa pa, madali lang naman palang sundan ang mga nakasaad dito. Unti-unti, mabilis lamang niya yung nauunawaan, sapagkat bukod sa salitang Latin ay nakasalin pa yon sa Tagalog na lengguwahe. Dahil sa pagkalibang ay hindi niya na namalayan ng oras hanggang sa napansin na lamang niya ang pagpasok ni Manang Alicia. Nagmamadali niyang ibinalik ang mga yon sa lagayan at iningatan na wag makita ng ginang. Ay, sa wakas, natapos na rin ako sa mga gawain ko. Kumusta nga pala yung bakasyon mo, Talia? Ayos lang naman po, Manang Alicia. Masaya kasi nagkasama-sama ulit kami ng kapatid ko at lolo ko. Kayo po, kumusta naman kayo dito habang wala ako? Ganun pa rin. Wala namang bago. Ay, oo nga pala. Sinabi ko kay Don Renato na bukas ka nalang pagtrabahuhin dahil alam kong pagod ka pa ngayon. Ayaw pa nga sanang pumayag ni Ma'am Claudia eh. Mabuti na lang at sinabi ng amo nating lalaki na pagpahingahin ka nga muna. Salamat po, Manang, ha? Ang totoo niyan, lalabas na po sana ako para tulungan ka sa mga gawain sa labas, kaya lang medyo nalibang ako sa binabasa kong libro kanina, kaya nawala sa isip kong lumabas ng kwarto natin. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yon. Tapos na rin naman ang trabaho ko. Mabuti nga at maaga tayong makakapagpahinga ngayon. Hindi na lamang nagsalita pa si Talia. Sa halip ay nagpasalamat siya sa ginang, saka inihiga ang pagod niyang katawan sa malambot na kutsyon. Nang makita niyang nakatulog na ang matanda, ay muli niyang binalikan ang libreta, sapagkat tila may naghahatak sa kanya para tapusin yung basahin at kabisaduhin. Habang ginagawa yun, naramdaman niya ang tila malamig na hangin at kung anong tinig na bumubulong sa kanyang tainga na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Lampas 9:00 na ng gabi nang ibalik niya sa bag ang nasabing aklat, saka nagpas siya ng matulog.
Kinabukasan, habang abala sa kanyang ginagawa sa hardin, nilapitan siya ni Manang Alicia at Madam Claudia para paalalahanan dahil aalis ang dalawa. Talia, alis muna kami ni Madam Claudia, ha? Buong maghapon kami mawawala, kaya ikaw na munang bahala rito. Hoy, Talia, wag na wag ka magpapapasok ng kung sinong bisita dito, ha? Dahil kapag nalaman ko, humanda ka sa akin. At pinaka-importante sa lahat, huwag mong kalilimutang diligan sa tamang oras sa mga halaman. Naiintindihan mo ba? Opo, madam. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kalilimutan lahat ng paalala nyo. Mag-iingat po kayo ni Manang Alicia. Sige, mabuti naman kung ganon. Halika na, Alicia. Nanding, naihanda mo na ba yung kotse? Tayo na't makamalate pa ako sa meeting ko. Halos ilang oras pa lamang siyang naiiwang mag-isa sa mansyon, nagulat siya dahil hindi niya namalayan ang biglang pagdating ng among lalaki mula sa kanyang likuran, habang nagsispray siya ng mga bulaklak. Don Renato, nandyan po pala kayo? Akala ko po kasi kanina pa kayo madaling araw nakaalis papunta sa opisina. May iutos po ba kayo? Pasensya ka na kung nagulat kita, Talia. Nandito lang ako sa bahay at hindi ako aalis ngayon. Masama kasi ang pakiramdam ko, kaya si Manang Alicia na munang pinasama ko kay Madam Claudia mo. Ganun po ba? May kailangan po ba kayo? Gusto niyo po bang magtimpla ako ng kape? O kaya baka gusto niyo pong magpakuha ng gamot? Hindi. Wala naman. May gusto lang sana akong sabihin sa iyo habang wala ang Madam Claudia mo. Sige po. Tungkol saan po ba yan? May mali po ba akong nagawa sa trabaho? Tungkol po ba yan sa pag-uwi ko sa bahay? Hindi tungkol sa mga yon ang sasabihin ko, Talia. Alam kong mahirap lang ang buhay nyo dahil hindi ka naman mamamasukan bilang hardinera kung hindi kayo kinakapos. Lalo na sa mga kagaya nyong salat sa halos lahat ng mga pangangailangan, hindi ba? At batid kong kulang ang 7,000 sweldo mo rito sa mga gastusin ng pamilya mo. Gusto mo bang dagdagan ko yung 7,000? O kaya naman ay pwede ko ring doblehin. Po, akala ko po ba pagkatapos pa ng 3 buwan nyo tataasan ng sweldo ko? Bakit parang mapapaaga naman ho yata? Ikaw naman, bakit pa natin paaabutin ng 3 buwan? Kung pwede naman ngayon na, hindi ba? Basta sa isang kondisyon, huwag mo na lang ipapaalam kay Alicia at sa Madam Claudia mo. Po, bakit naman po? Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanila. Sigurado naman na malalaman din nila yon sa mga susunod na buwan. Tsaka, di ba po, asawa niyo si Madam Claudia? Kaya dapat alam niya lahat ng gagawin niyong desisyon. Huwag mo nang palayuin pa ang usapan, Talia. Ganito kasi yon. Ayaw ni Claudia yung ideya na taasan at dagdagan ang sweldo mo. Ako lang talaga may gusto nito. Kaya kapag nalaman niya, kawawa ka. Tsak na mawawalan ka bigla ng trabaho. O kaya naman, baka bintang pa niya sa'yo na ninakaw mo lang yung sobra sa mga pera mo. Gusto mo ba yon? Syempre po hindi, no. Mahal ko po ang ginagawa ko at kailangan ko ang trabahong to para may pangtusto sa lolo ko may sakit at sa kapatid ko na naiwan sa bahay. Yun na nga. Kaya wag mo na lang ipaalam sa asawa ko at kay Alicia. Hindi mo ba napapansin na palagi kitang pinagtatanggol kay Claudia? Opo, napapansin ko po yun, Don Renato. Kayo po ang sumasalo sa akin sa tuwing nagagalit na si Madam. Salamat nga po pala, ha? Walang anuman yun. So, pumapayag ka na ba sa kondisyon ko? Isipin mo na lang, tulong ko yun sa'yo at sa pamilya mo. Lalo pat may sakit pala yung lolo mo. Sa totoo lang po, Don Renato, nakakahiya talaga yung inaalok nyo kasi hindi nyo pa naman ako lubos na kilala tsaka magdadalawang buwan pa lang ako dito. Hindi na naituloy pa ni Talia ang sasabihin nang ilabas ni Don Renato mula sa bulsa ng suot niyang pantalon ang isang makapal na sobre at iniabot yun sa kanya. Nang silipin ng dalaga kung ano ang nasa loob noon, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang bungkus ng pera na tig-1,000. Don Renato, ang dami po nito Para saan po ba to? Tsaka bakit po ang dami? Yan ang paunang bayad ko sa'yo.
at mas malaki pa riyan na matatanggap mo basta patuloy mo lang nagalingan sa trabaho at susundin mo lahat ng ipag-uutos ko. Ayos ba yon? Naku, maraming salamat po. Mas marami-rami na akong mabibiling gamot ni Lolo sa susunod na pag-uwi ko. Tsaka nag-iipon din po kasi ako ng pambili ng cellphone para madalas ko sila matawagan. Napangiti si Don Renato at mas lalong inilapit ang sariling katawan sa dalaga. Nakadama naman ng pagkailang si Talia kaya pasimple siyang umiwas habang malambing na nagsasalita ang lalaking amo at nakatitig sa kanyang mga mata. Huwag ka na mag-alala, Talia. Kayang-kaya nating ipagamot ang lolo mo. Nakahanda akong tumulong. Sabihin mo lang kung magkanong kailangan mo. Kung tutuusin po, gusto ko rin po sana yon. Ang kaso lang parang sobra-sobra na po yata to. Ayos na po siguro na dinagdagan yung sweldo ko. Masyado na pong nakakahiya sa inyo. Sige, ikaw ang bahala. Basta, kapag kailangan mong tulong ko, sabihin mo lang kaagad. Hindi ako magdadalawang isip na ibigay ang halagang kakailanganin mo. O paano? Aakyat na muna ako sa kwarto ko. Matapos yun sabihin ng lalaki, hinawakan pa nito ang kanyang braso saka hinaplos ang mahaba at mabango niyang buhok, dahilan para magtayuan ang balahibo niya sa buong katawan. Don Renato, masyado na po kayo malapit sa akin. Nagigit-git na po ako dito sa sulok ng hardin. Ay, pasensya ka na. Hindi ko na malayan na nakarating na pala tayo dito sa pinakadulo. O siya, sige. Papasok na muna ako sa loob, ha? Sige po. Basta kapag may kailangan po kayo, tawagin niyo lamang po ako. Kapag wala ako rito, siguradong nandun lamang ako sa kwarto namin ni Manang Alicia. Matapos yun sabihin, tumalikod na sa kanya ang amo. Naiwan namang mag-isa ang dalaga at halos hindi pa rin makapaniwala sa perang hawak niya nung mga sandaling yun. Kaya naman, hindi niya maiwasang mapabulong sa sarili dahil sa labis na tuwa. Diyos ko, ang laking pera nito. May papagamot ko na si Lolo at makakabili na rin ako ng pangarap kong cellphone. Sana ito nang simula ng unti-unti kong pag-asenso. Hulog ka talaga ng langit sa akin, Don Renato. Kinagabihan, nang makauwi sina Madam Claudia at Manang Alicia ay nagulat siya sa ibinalita ng ginang nang sila ay nasa kwarto na. Naku, Talia, pasensya ka na at ginabi na kami ni Madam, ha? Sanay na ako dyan kapag isinasama niya. Kung minsan nga madaling araw pa kami nakakauwi dahil kung saan sa ang meeting pa niya ako dinadala. Ayos lang po yun, Manang. Natapos ko naman po lahat ng gawain at ginawa ko rin lahat ng mga sinabi niyo kanina. Kaya siguradong hindi magagalit sa akin yon. Mabuti naman kung ganon. Ay, oo nga pala. Tumawag sa akin kanina yung Noel ba yun? Gusto ko raw makausap nung kapatid mong si Tintin. Hindi ko naman nakausap na maayos kanina kasi nga kasama ko yung amo natin at ang daming pinapagawa sa akin. Buti pa siguro tawagan mo na at baka gising pa ngayon. Po, si Noel tumawag. Gusto raw ako makausap ng kapatid ko. Naku, Manang, baka po tungkol kay Lolo ang ibabalita nila sa akin. Ang mabuti pa po, pahiram nga ng cellphone nyo. Tatawagan ko na nga po sila. Malakas na kumabog ang dibdib ni Talia at nanginginig ang mga kamay na idinayal ang numero ng kaibigan na si Noel. Agad niyang narinig ang pagriring ng kabilang linya hanggang sa maya-maya pa ay sinagot na yon ng binata. Hello, Talia? Ikaw na ba to? Hello, Noel. Oo, ako nga to. Pasensya na sa abala, ha? Pero nasa labas kasi kanina si Manang Alicia kasama ang amo namin, kaya hindi kanya nagawang ipakausap sa akin. Bakit nga pala napatawag ka daw? Anong balita? Naku, mabuti at tumawag ka. Tamang-tama, magkasama pa rin kami ni Tintin hanggang ngayon dahil nandito kami sa ospital. Isinugod namin ang lolo nyo kaninang hapon dahil halos hindi na makahinga sa hika niya. Naku po, Diyos ko. Kaya pala bigla akong kinabahan. Kumusta naman siya? Ano nalagay niya ngayon? Anong sabi ng doktor? Sandali lang. Hetong kapatid mo. Kayo na lang ang mag-usap. Siya kasi ang nakausap ng doktor kanina eh. Pero, Talia, kahit anong mangyari, tatagan mo ang loob mo, ha? Oh, eto na si Tintin. Hello, ate?
Hindi na ako magpapasikot-sikot pa, ate. Mukhang malubha na yung lagay ni Lolo sa ngayon. Sabi ng doktor, nagkaroon daw siya ng komplikasyon sa baga dulot ng madalas na pag-atake ng hika niya. Kinakailangan raw ng matagalang gamutan at iba't ibang uri ng gamot ang kakailanganing ipainom sa kanya. At saka, ate, pinoproblema ko yung, paano makakalabas dito sa ospital para mailabas si Lolo. Diyos ko, ano na bang nangyayari kay Lolo? Makinig ka sa akin, Tintin. Huwag na huwag niyo siyang pababayaan, ha? Palagi mong titingnan at itatanong sa mga nurse kung para saan yung gamot na ipapainom sa kanya. Gagawa ako ng paraan para makalabas bukas at makapagpadala ng pera. Ate, natatakot na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Mabuti na lang at nandito si Kuya Noel at hindi niya ako iniiwan. Hindi na rin nga siya nakapasok sa trabaho kanina kasi sinamahan niya kami dito sa ospital. Huwag ka mag-alala, Tintin. Ako nang bahala. Bukas na bukas din magpapadala ako ng kahit magkanong halagang kaya ko. Basta ang importante, maalagaan ng lolo natin dyan, okay? Pakisabi kay Noel maraming salamat. Napakabuti niyo sa atin. O sige na, kailangan ko nang ibalik tong cellphone. Balitaan niyo na lang ako, ha? At mag-iingat kayo dyan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na niyakap ni Manang Alicia ang dalaga na noon ay hindi na rin napigilang umiyak. Hinagod ng matanda ang kanyang likod upang pagaanin ang kanyang kalooban. Wala silang kaalam-alam na naririnig pala ni Don Renato ang usapan ni Natalia at ng kapatid nito sa telepono mula sa labas ng kanilang silid. Kaya naman, lihim na natuwa ang Ginoo at napabulong sa sarili habang tahimik na nakangisi. Mukhang pumapabor sa akin ang sitwasyon Alam ko magpapaalam ka sa amin bukas para lumabas at makapagpadala ng pera sa lolo mo, Talia. At yun ang kukunin kong pagkakataon para tuluyan kang mahulog sa akin. Sa kabila ng bumabagabag sa kanyang kalooban ng gabing yun, naisip ni Talia na muling buksan at basahin ang itim na libreta nang makitang natutulog na sa kanyang kama si Manang Alicia. Pakiramdam niya, tila gumagaan ang kanyang kalooban sa tuwing babasahin ang mga nakasaad sa naturang libro. Doon ay ibinuhos niya ang atensyon hanggang sa hindi niya namalayan na tila iniisa-isa niya na ring bigkasin ang mga salitang Latin na nakalimbag doon. Kinabukasan, gaya ng araw-araw na gawain, ay abala si Talia sa pag-aasikaso sa hardin, ngunit ang kapatid at lolo pa rin ang laman ng kanyang isip. Mula sa kanyang pwesto ay naririnig niyang nagsasalita si Madam Claudia habang papalabas yon sa pinto ng mansyon. O Renato, tandaan mo, 1 linggo kaming mawawala ni Alicia. Alagaan mong sarili mo rito at huwag mong kalilimutang inumin yung mga gamot mo. Kapag may iba ka pang kailangan, tawagin mo na lamang si Talia. Nandyan lang naman siya palagi. Hay nako, ewan ko ba naman kasi sa'yo at ngayon ka pa talaga nagkasakit kung kailan may business meeting tayo sa Cebu. O paano? Aalis na kami. Ikaw nang bahala rito. Halika na, Alicia. Dahil sa narinig, agad na natuwa si Talia dahil naisip niya na mas mapapadali ang paglabas niya ng araw na yon para magpadala ng pera kina Tintin dahil wala doon ang amo niyang babae. Kaya naman, hindi niya mapigilang mapabulong sa kanyang sarili. Tamang-tama, aalis pala sila ngayon at walang ibang tao dito sa bahay kundi kami lang ni Don Renato. Hindi ako mahihirapang magpaalam na lumabas mamaya. Ay, umalis na kayo, bilis. Ang bagal naman magmaneho ni Kuya Nanding Nang tuluyan ng makaalis ang babaeng amo, agad niyang kinausap si Don Renato para magpaalam. Ngunit hindi niya inaasahan ang mga sumunod na mangyayari. Magandang umaga po, Don Renato. Tamang-tama, umalis po pala sila Madam Claudia. Hindi na ako mahihirapang mag-isip ng idadahilan para magpaalam kasi alam ko namang papayagan niyo akong lumabas, hindi ba? Huwag ka mag-alala, Talia. Narinig ko lahat ng usapan niyo ng kapatid mo kagabi sa telepono. At alam kong nasa ospital ngayon ang inyong lolo kaya kailangan mo magpadala ng pera. Heto,
Idagdag mo yan sa ipapadala mo sa kanila. At ito naman, pambili mo ng cellphone. Nang sa ganun ay magkaroon ka ng direktang komunikasyon sa kapatid mo. Lalo pat 1 linggo mawawala si na Alicia. Nako, Don Renato, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Hindi ko na po alam kung paano makakabawi sa lahat ng ito. Napakabuti niyo po. Diyos na po ang bahala magsukli sa inyo ng lahat. Sige po, pupunta na po muna ako sa sentro. Akmang lalabas na sana si Talia nang biglang hinablot ni Don Renato ang kanyang braso at hinalikan siya sa kanyang labi. Agad namang nagpumiglas ang dalaga at sinubukang itulak ang amo, ngunit tinawanan lamang siya noon at itinulak paupo sa sofa. Bakit, Talia? May balak kang tumakas? Gusto mong sumigaw? Sige, gawin mo. Tingnan lang natin kung hindi ka mapaos kakahiyaw dyan. Alalahanin mo, tayong 2 lang ang tao dito sa mansyon. At kahit anong gawin mong paghingi ng tulong, walang kahit sinong makakarinig sa'yo. Anong ibig sabihin nito, Don Renato? Hindi ko kayo maintindihan. Ang buong akala ko, bukal sa loob niyo ang pagbibigay ng tulong sa akin, pero may maitim pala kayong balak. Wala kayong pinag-iba sa mga taong matataas ang tingin sa sarili, na putik lang ang tingin sa aming mahihirap. Napakasama niyo. Matapos yung sabihin, akmang tatayo na sana ang dalaga para tumakas, ngunit isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Dahilan kaya muli siyang napahiga sa sofa. Nabitawan niya ang hawak na pera at nagkalat yun sa sahig. Sinubukan niyang sipain sa pagitan ng mga hita ang amo, ngunit mabilis yun nakailag at nanlilisik ang mga mata habang pawis na pawis. Kasunod ay mahigpit nitong hinawakan ang kanyang buhok saka nagsalita. Hoy babae, huwag ka naman mag-inarte. Akala ko naman ay nagkakaintindihan na tayo. Bayad na kita. Tinanggap mo ang perang binibigay ko sa'yo, kaya sundin mo ang lahat ng gusto ko. Naintindihan mo ba? Isaksak mo sa baga mo yung perang binigay mo. Mas gugustuhin ko pang mamali mo sa kalsada kaysa tanggapin yung tulong na galing din naman sa kasamaan. Ganun. Pues itong isasaksak ko dyan sa baga mo. Kasunod noon, sinikmuraan niya ang dalaga. Napahawak pa yun sa bandang ibaba ng katawan bago tuluyang nawalan ng malay. Doon ay ilang ulit siyang pinagsamantalahan ng lalaki hanggang sa mapagod yun. Hindi niya na maalala kung ilang oras siyang nawalan ng ulirat, ngunit pagkagising niya ay nasa loob na siya ng kwarto nila ni Manang Alicia. Walang anumang saplot at ramdam ang sakit ng buo niyang katawan nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nang igala niya ang paningin, mag-isa lamang siya roon at nagkalat sa kama ang nabitawan niyang pera kanina habang nakikipagbuno kay Don Renato. Subalit sa halip na tanggihan at itapon ng salaping yon ay naisip niyang sakyan na lamang ang laro at lahat ng plano ng amo niyang lalaki. Walang hiya ka, Don Renato. Kampon ka ng kasamaan. Gusto mo pala ng laro, ha? Sige, makikipaglaro ako sa'yo, pero titiyakin ko na akong mananalo sa bandang huli. Kahit hirap, inisa-isa niyang ipunin ang nagkalat na pera at inilagay sa kanyang bag. Matapos ay inayos niya ang sarili at nagsuot ng maayos at komportableng damit. Maya-maya pa, lumabas siya ng silid at umakto na tila walang nangyari. Nagtungo siya sa mansyon at plano niyang kausapin ang lalaki bilang panimula ng kanyang itim na paghihiganti. Mabuti naman at nagising ka na, Talia. Masakit bang katawan mo? Hayaan mo, mawawala rin yan. Mukhang nagustuhan mo yung ginawa ko sa iyo, ah. Ano, gusto mo ulitin natin? Saka na lang siguro. Tsaka napag-isip-isip ko rin na tama ka. Kailangan kong tulong mo dahil gusto kong ipagamot si Lolo na nasa ospital ngayon. Kaya mula sa araw na ito, susundin ko ng lahat ng gusto mo. Pero sa ngayon, magpapaalam muna ako para magpunta sa sentro at ituloy ang pagpapadala nitong perang ibinigay mo. Para sa kanila naman talagang mga ito hindi ba? Aba, mukhang ginagamit mo yung utak mo, ah.
Kung ganyan ka ba naman ng ganyan, di wala tayong magiging problema. Sige, papayagan kitang lumabas ngayon, pero tandaan mo, huwag na huwag ka magkakamaling magsumbong sa mga pulis dahil halos lahat ng otoridad sa sentro ay kamag-anak namin. At kapag sinuplong mo ko sa ginawa ko, baka sila pa mismong tumumba sa'yo. Naintindihan mo ba yon? Ha? At bakit ko naman gagawin yon? Hindi ko na naipagamot ang lolo ko. Siya nga pala, gusto ko na ring magpasalamat sa'yo dahil iminulat mo ang isip ko sa kung anong dapat kong gawin. Basta sabihan mo lang ako kung kailan mo gustong ulitin yung ginawa mo sa akin. Nandito lang ako, Renato. Hihintayin kita mamaya. Saka natin ulit-ulitin yon kahit buong magdamag pa habang tayo lang nandito sa mansyon. Sige na, umalis ka na para makabalik ka na kaagad. Magpapahinga lang din muna ako para naman may lakas ako sa laban natin mamaya. Matapos yun sabihin, tumalikod na ang lalaki at umakyat na sa kanyang silid. Dali-dali namang palihim na dinampot ni Talia ang larawan na noon ay nakapatong sa lamisita at mabilis na isinilid sa kanyang dalang bag, saka napapangiting nagsalita ng pabulong. Ikaw palang tunay na utu-uto, Renato. Maghintay ka lang, dahil ang larawang ito magiging tulay at daan mo patungo sa impyerno. Matapos makapagpadala ng pera, agad siyang nagtungo sa tindahan ng mumurahing cellphone para bumili. Isinabay niya na rin ang SIM card saka tinawagan si Noel habang umiiyak. Hello? Sino to? Noel, ako to si Talia. Bumili na ako ng sarili kong cellphone para makatawag sa inyo palagi. Oo nga pala, nagpadala na ako ng pera. Isisend ko na lang sa iyo yung detalye ng padala para mabili na naitintin yung mga kailangan ni Lolo at para mabayaran na yung sa ospital. Ay, salamat naman at tumawag ka. Pero teka, bakit parang umiiyak ka? Hindi, ayos lang ako, Noel. Nalulungkot lang ako sa nangyayari kay Lolo, pero okay lang talaga ako. Huwag mo akong intindihin. Noel, maraming salamat sa lahat ng tulong mo, ha? Hindi namin alam ang gagawin kung wala ka. Sigurado ka bang ayos ka lang dyan? Tsaka huwag mo nang isipin yung mga tulong na nagagawa ko dito. Di ba nga sabi ko sa'yo, pamilya na ang turing ko kina Lolo Delo at Tintin. Basta mahalaga, nasa maayos kang kalagayan at inaalagaan mong sarili mo dyan. Salamat. Oo nga pala, kakapalan ko na talaga ang mukha ko. Kung maaari sana, ikaw munang sumama sa kanila kahit paminsan-minsan lang kasi alam ko na may trabaho ka rin. Sa susunod na buwan pa kasi ako ulit pwedeng makapag-day off dahil kakauwi ko lang na nakaraan, diba? Hayaan mo, kapag nakabisita ulit ako dyan, babawi ako sa iyo, Noel. Sus, yan ka na naman eh. Hindi mo naman kailangan bumawi. Tsaka, nagpaalam na rin muna ako sa mga amo ko na maglilive ng 1 buwan, kaya sila na munang bantay dun sa tindahan. Maraming salamat talaga sa lahat ng sakripisyo mo, ha? Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng kabutihan mo. Basta umuwi ka lang ng ligtas, ayos na sa akin yun. Huwag ka mag-alala dahil hindi ko pa babayaan ang kapatid mo tsaka si Lolo Delo. Oo nga pala, pwede ko bang makausap si Tintin kahit sandali lang? Yun nga din sana ang gusto kong sabihin sa iyo kanina pa. Nasa loob kasi si Tintin. Siyang bantay sa lolo nyo kasi isang tao lang ang pinapayagan na magbantay sa loob. Tapos nagsasalitan lang kaming dalawa. Hayaan mo, sasabihin ko na lang kaagad sa kanya na nagpadala ka na ng pera. Tsaka madali ka na lang naman naming matatawagan. Total may sarili ka ng cellphone. Okay, sige, Noel. Hihintayin ko kamo yung tawag niya mamaya. Miss na miss ko na kasi yung kapatid kong yun Alam kong nag-aalala na rin siya sa akin at kay Lolo. Sinabi mo pa, pero huwag ka na lang muna masyadong mag-isip. Ako na nagsasabi sa'yo, ayos lang si Tintin, kaya wala kang dapat alalahanin, okay? Matapos ang usapang yun, nagmadali nang umuwi si Talia sa mansyon. Nais niyang doon isagawa ang paghihiganti kay Don Renato at hindi ang pagsusuplong sa mga kapulisan, sapagkat batid niyang mas lalo lamang babagal ang pagkamit niya ng hustisya kung ipapaubaya niya yun sa mga otoridad.
Isa pa, nangangamba siya na baka totoo nga ang sinasabi ng lalaki na kamag-anak nila ang halos lahat ng mga pulis sa sentro. Nang makarating sa kwarto nila ni Manang Alicia ay muli niyang binasa ang libreta at sinundan ang mga paraan para isagawa ang pambabarang. Ngunit sa pagkakataong yun, mas sineryoso niya na ang pagbabasa at mas malinaw niya nang naiintindihan kung ano ang mga dapat gawin. Ano man ang kahihinat na nang gagawin kong ito, nakahanda na ako. At kung sakaling magtagumpay ako, ikinalulungkot kong paraan na magiging kasawian mo, Renato. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, napakasama mo. Matapos ay kinuha niya ang kahon na ibinigay sa kanya ni Lolo Delo. Mula doon, inilabas niya ang kulay itim na kandila na may nakatusok na karayom. Inilapag din niya sa kama ang botelya na naglalaman ng tila mga halamang ugat. Saka sinimulang bigkasin ang mga orasyon na nasa itim na aklat. Maya-maya pa, isa-isang nagsidagsaan mula sa sahig ng kwarto ang mga makamandag na gagamba at nagsiliparan sa ere ang mga bangaw na hindi mawari kung saan nagmumula. Sa bisa ng mga insekto at mga pesteng naririto ngayon, naway itulak ninyo ang lalaking ito sa bangin nang walang hanggang kamatayan. Kasunod noon, inilabas niya mula sa bag ang larawan ni Don Renato at inilatag yon sa kanyang kama. Sinindihan niya ang itim na kandila at hinugot mula roon ang karayom, saka itinusok sa muka ng lalaki na nasa larawan. Pinatakan niya rin yon ng kandila habang patuloy pa rin sa pag-usal ng mga orasyon na nagmumula sa itim na libreta. Sige, maggapangan kayo. Igawad niyo sa lalaking ito ang kamatayan na nararapat para sa kanya. Samahan niyo siya hanggang sa pinakahuli niyang hininga. Isa-isang naglapitan sa kanya ang mga naturang insekto at agad niya yung isinilid sa bote na may lamang mga halamang ugat. Kasunod ay binilot naman niya ang larawan ni Renato, saka ipinasok rin yun sa loob ng garapa. Saka ipinagpatuloy ang pagbigkas ng mga salita na hindi maintindihan. Umihip ang malakas na hangin sa loob ng silid. Humalimuyak ang amoy ng tila mga nabubulok na insekto at laman ng hayop. Kasunod ang paglatag ng mga usok na nagmumula sa kandila sa bawat sulok ng naturang kwarto. Hintayin mong pagtatapos ng buhay mo, Renato. Kung sa palagay mo magagawa mo pang linlangin ako sa ikalawang pagkakataon, pues nagkakamali ka. Titiyakin kong nabibilang ng araw mo dito sa mundo. Kinabukasan, nagpatuloy ang dalaga na sakyan lang ang lahat ng plano ng amo niyang lalaki. At dahil malaya na siyang nakakalabas ng mansyon, ay nagawa niyang bumili ng pampatulog na siyang inilalagay niya sa inumin at pagkain ni Don Renato. Sa kabila noon, tuloy pa rin naman ang pagbibigay ng pera sa kanya ng lalaki sa paniniwala na isang araw ay pagbibigyan niya ang nais noon na may mangyari sa kanila. Subalit ng mga sumunod pang araw, nagsimula ng magkasakit ang lalaki at unti-unti ay nanghina na yon. Nagkaroon na rin siya ng tila mga bukol at sugat sa buong katawan, na tanging si Talia lamang ang nakakaalam kung saan nagmula. Kaya naman madalas ay hindi maiwasang mapabulong ni Talia sa sarili habang lihim na tumatawa. Ngayon, sinong nahulog sa sarili mong bitag, Renato? Huwag ka mag-alala dahil bukas nang uwi na mayabang pero tatanga-tanga mong asawa. Ewan ko lang kung hindi siya magulat kapag nasaksihan niya ang epekto ng pambabarang na ginagawa ko sa iyo. Kinabukasan, yun na rin ang mismong araw ng dating nila Madam Claudia at ni Manang Alicia. Muli ay humingi ng pera si Talia kay Don Renato at sinabing panghuling bayad na yon para makalabas sa ospital ang kanyang lolo. Sige na, Renato, pangako, huling hingi ko na talaga to.
Tapos mamaya, bago dumating sila, Madam Claudia, mag-iisang round muna tayo. O kung gusto mo, gawin pa nating 3 rounds, kung kaya mo pa. Kaya lang, mukhang malalagutan ka na ng hininga eh. Eh, sigurado ka na ba dyan? Puro ka na lang kasi pangako tapos tinatakasan mo naman ako. Mukhang lugi na yata ako sa kasunduan natin ah. Ikaw naman, kasalanan ko ba kung tulog ka na sa tuwing uuwi ako galing sa labas? Sa umaga naman busy ako sa pag-aalaga ng mga halaman at bulaklak ni Madam Claudia para naman hindi siya makahalata na nagpapabaya ako. Bakit ba kasi panayan labas mo? Hindi ba dapat dito ka lang sa bahay at sinasamahan ako buong maghapon? Ang dami ng perang naipuhunan ko sa iyo ah. Kaya dapat lamang na masingil na kita mamaya. Promise, mamaya babayaran ko lahat ng mga naibigay mo. Susulitin pa natin. Nag-aalangan man, nagbigay pa rin ng pera ang lalaki kay Talia at muling umalis ang dalaga para magtungo sa bayan upang ipadala sa kapatid ang nakuhang pera. Matapos ay tinawagan niya yon. Ibinalita nito sa kanya na maayos na raw ang lagay ng kanilang lolo at nakalabas na mula sa ospital. Iminungkahi raw ng doktor na sa bahay na lamang noon ipagpatuloy ang gamutan. Huwag ka mag-alala, Renato, dahil totoong huling hingi ko na tong perang ibinigay mo sa akin ngayon. Hindi mo na ako uuwi sa mansyon. Mamaya na lang kapag alam kong nakauwi na riyan ang asawa mo nang sa ganun ay wala ka ng dahilan para iyayin ako sa kababuyang gusto mong gawin natin. Mamamatay ka na lang at lahat-lahat, puro kamanya ka na at pagsasamantala pang naiisip mo. Akala mo naman makukuha mo pa ako? Kung tutuusin, pwede na akong umuwi sa bahay at hindi na magpakita sa inyo kahit kailan eh. Pero gusto ko pang masaksihan ang magiging reaksyon ng asawa mo sa pinakahuling sandali ng buhay mo. Kinahapunan, nakauwi na si Madam Claudia. Naabutan niyang may mga bukol sa muka ang asawang si Don Renato, kasabay ng matinding pag-ubo noon na tila wala ng tigil. Ay, Diyos ko, Renato! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit sa halip na gumaling ka mas lalo pa yatang lumulubhay ang sakit mo? Hindi ko nga alam eh. Ilang araw nang malala ang lagay ko matapos niyong umalis. At itong mga sugat ko, hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon nito. Baka naman po, may nakain kayong bawal sa inyo, Don Renato. Hindi po ba bawal kayo sa mushroom at hipon? Paano pa ako makakakain ng mga yan wala na nga akong ganang kumain. At sobrang sakit na rin ang lalamunan ko. Tubig na nga lang ang iniinom ko tapos madalas akong antukin kaya nalilipasan din ako ng gutom. Mariosep naman, Renato, oo. Tinawagan mo na ba yung doktor natin? Pinapunta mo na ba siya rito kahit isang beses lang para matingnan ka? Yun na nga nawala na rin sa isip ko yan. Isa pa nahihiya ako kapag nakita niyang ganitong itsura ko. Nawawala ka na ba talaga sa sarili mo? Mas uunahin mo pa yung hiya kaysa gumaling? Hay, ewan ko sa'yo. Alicia, pakitawagan mo nga si Dr. Andrada at sabihin mo magpunta rito ngayon din. Opo, Ma'am Claudia, ngayon din po. Agad ngang tinawagan ni Manang Alicia ang naturang doktor at nagtungo naman si Madam Claudia sa kwarto nila Talia upang sana ay tanungin ng dalaga kung ano ang nangyari at bakit nagkakaganoon ang kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya nang malaman na wala roon ang babae. Lintik, nasan kaya ang pesteng yon? Huwag niyang sabihin na palagi siyang umaalis ng mansyon habang wala kami kaya napapabayaan niya si Renato. Malaman-laman ko lang kakalbuhin ko talaga siya. Samantala, habang nasa isang tagong lugar si Talia ay hindi niya mapigilang tumawa dahil lihim niyang nakikita ang reaksyon ng mag-asawa. Walang kaalam-alam ang mga yon na kanina pa siya nakakubli sa makapal na halaman sa pinakasulok ng hardin. Mga baliw, nakakatawa pala kayong pagmasdan kapag ganyan ang mga itsura nyo, no? Sige nga, subukan yung tumawag ng doktor. Tingnan lang natin kung may magagawa kahit ang pinakamagaling pang manggagamot sa buong universe. At dahil walang naabutan sa kwarto si Madam Claudia,
Kaya naman, nagpasya na lamang siyang bumalik sa loob ng mansyon upang alamin kung nakausap na ba ni Manang Alicia ang kanilang doktor. Ngunit sinabi ng matanda na out of town daw yon at sa susunod na linggo pa makakauwi. Ay, nakakainis talaga. Bakit naman ngayon pa siya nawala kung kailan kailangan natin ng doktor? Nanding, ihanda mo nga ulit ang kotse. Aalis tayo at dadalhin natin sa ospital si Don Renato ninyo. Nang marinig yun, saka na nagpasyang lumabas si Talia mula sa pagkakakubli at mabilis na nakapasok sa loob ng mansyon kung saan naroroon ang lahat, kabilang na ang nanghihina na si Don Renato. Ano, Don Renato? Masarap ba? Gusto mo ba ang epekto ng pambabarang na ginagawa ko sa iyo ngayon? Talia, saan ka nang galing at bakit ngayon ka lang? At ano bang pambabarang ang pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Teka, anong ibig mong sabihin, Talia? Ikaw ang mambabarang? Bakit hindi mo sabihin sa kanilang lahat ang tungkol sa pambababoy na ginawa mo sa akin nung wala sila rito, Renato? Gusto mo bang ako pa magsiwalat ng ginawa mong kahayupan at pagsasamantala sa kahinaan ko? Kapalit ng pera para sa pagpapagamot ng lolo kong nasa ospital? Kung sa bagay, pasalamat na lang din ako dahil laking tulong ng perang binigay mo para malutas sa mga problema namin magkapatid. Diyos ko, Renato! Totoo bang lahat ng sinasabi ng babaeng ito? Bakit niyo nagawa ni Talia ang bagay na yon? Walang hiya ka? Dahil sa labis na galit, akmang lalapit na sana si Madam Claudia kay Talia para saktan yon. Ngunit mabilis na nadampot ng dalaga ang babasaging florera na nakapatong sa divider at agad na itinutok yon sa mukha ni Claudia bago gigil ang boses na nagsalita. Sige, Claudia, subukan mong lumapit sa akin at saktan ako kung gusto mo magkadurog-durog tong flower vase dyan sa makapal mong pagmumuka. Sige, lapit! O baka naman gusto mong gawin ko rin sa yung ginawa ko dyan sa asawa mo. Pareho lang kayo, mga makasarili at manggagamit sa mga taong katulad namin. Wala nang nasabi pa si Madam Claudia at sa halip ay napaatras na lamang dahil sa labis na pagkabigla. Matapos yun, galit na binalingan niya ang asawa at ibinalik doon ang sisi at panunumbat. Hayop kang lalaki ka? Nakakadiri ka? Kaya pala palagi mong ipinagtatanggol sa akin ang babaeng to dahil interesado ka sa kanya? Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit sa dinami-dami ng babae dito ko pa pumatol sa mambabarang na ito. Claudia, huwag ka maniwala sa kanya. Nais lang niya tayong sirain dahil may gusto siya sa akin. Pakiusap, tulungan niyo na lang akong gumaling. Hirap na ako sa kalagayan ko. Sa narinig na sinabi ng lalaki ay bumuhos ang galit ni Talia at samut-saring emosyon ang kanyang naramdaman ng mga sandaling yon habang umiiyak na nagsalita. Galit siya dahil sa patuloy na pagsisinungaling ni Renato. Ramdam din niya ang pagkahabag sa sarili dahil niyurakan ang kanyang pagkababae. At labis na pagsisisi sapagkat nagawa niyang makagawa ng kasalanan na hindi naman talaga niya nais gawin. Ikaw ang sinungaling, Renato. Ginahasa mo ako habang wala ang asawa mo. Pinwersa mong gawin sa akin ang kababuyan. Kunwari, sinilaw mo ako sa pera dahil nalaman mong lugmok na lugmok ang buhay ng pamilya ko. Pero ang totoo, pinagsasamantalahan mo lang yung kahinaan ko. Ang buong akala ko bukal sa loob mo yung tulong na inaalok mo at sinabi mo pang hindi dapat malaman ng asawa mo dahil ayaw niyang dagdagan ng sweldo ko. Pero ang totoo, ikaw palang pinag-ugatan ng lahat ng kademonyohang ito. Bagay lang talaga sa iyong mamatay at kainin ng lupa. Lumayas ka na dito, Talia. Hindi ka na namin kailangan. Hindi niyo na ako kailangan dahil tapos na ang pakinabang ko sa inyo. Tama? Pero sa sitwasyon natin ngayon, Claudia at Renato, sa palagay ninyo, sinong tunay na nagamit at sinong tunay na nauto? Ako ba? Hindi ba't kayo? Huwag kayong mag-alala dahil matagal ko nang gustong umalis sa bahay na ito. Pero sa ngayon, sama-sama muna nating saksihan kung ano mangyayari dito sa asawa mo, Manyakis. Matapos sabihin ang mga salitang yun, ubod lakas na ibinagsak ni Talia sa sahig ang kanina pa hawak na babasaging flower vase.
Lumikha yun ng ingay at halos hindi alam ni Madam Claudia kung saan magtatago. Samantala, habang nasa ganoon silang sitwasyon, biglang napahawak sa dibdib niya si Renato at tila nahihirapang huminga. Claudia, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Hindi ako makahinga. Alicia, ikuha mo ng tubig ang Don Renato mo, bilis! Renato, honey, huwag ka mag-alala. Tatawag kami ng ambulansya para madala ka sa ospital. Kumapit ka lang at huwag kang bibitaw, pakiusap. Ito na po ang tubig ni Don Renato, madam. Pero teka, bakit ganyan? Diyos ko, ano nangyayari? Bakit may mga gagambang lumalabas sa bibig niya? At dahil unti-unting dumadami ang mga insektong lumalabas mula sa bibig ni Don Renato, hindi na nun nagawa pang uminom ng tubig, sapagkat barado na ang kanyang lalamunan. Sabay-sabay silang natataranta habang si Talia naman ay pangiti-ngiti lamang sa isang tabi habang pinagmamasdan ang paghihirap ni Don Renato. Ilang sandali pa, nagsilabasan naman sa ilong ng lalaki ang malalaking bangaw na tila umuugong ng malakas na nagdudulot ng masakit na tunog sa kanyang tainga, dahilan para mapahawak siya sa kanyang ulo. Maya-maya pa, nagsalita si Madam Claudia at nagmakaawa na kay Talia. Talia, parang awa mo na. Kung kaya mong patigilan ang sumpang ito, pakiusap. Tigilan mo na. Nagsisisi na kami sa mga nagawa namin. Patawarin mo na sana si Renato. Madaling hingin ng salitang pagpapatawad, Claudia, pero mahirap yung ibigay, lalo na sa mga katulad niyo mapagsamantala at mapanglamang sa kapwa. Tao akong pumasok sa bahay na ito, pero tinuring niyo akong hayop. Pasensya na dahil naisarado ko ng ritual at wala ng paraan para mabawi ko yon. Kaya kung marunong kayo magdasal, simulan niyo na ng asawa mo. Baka sakaling patawarin pa siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. Matapos niyang sabihin yon, nakita nilang bumagsak sa sahig si Renato at nanginginig ang katawan na tila nangingisay. Kasunod ay ang biglang paglobo ng bukol noon sa kanyang leeg hanggang sa tuluyang pumutok dahilan ng kanyang pagkamatay. Tumalsik sa mukha ni Claudia ang pinaghalong nana at dugo mula sa kanyang asawa hanggang sa nagkandasuka na siya dulot ng mabahong amoy na dulot noon. Dahil sa labis na takot, nagmamadali na ring umalis si Manang Alicia at kinuha ang mga gamit sa kwarto, saka umiiyak na nagpaalam na para umalis. Aalis na po ako. Ayoko na rito. Hindi ko na maintindihan pa ang mga nangyayari. Uuwi na lamang ako sa pamilya ko sa probinsya. Diyan na kayo, Madam Claudia. Nang makaalis si Alicia, si Talia naman ang nagtungo sa kwarto saka kinuha ang kanyang mga gamit, kasama ang kahon na ibinigay sa kanya ni Lolo Delo. Naiwang mag-isa si Claudia na tila nawawala na sa kanyang sarili at nakasalampak na lamang sa sahig habang naliligo ng dugo ng kanyang asawa. Diring-diri sa nangyari pero hindi niya magawang tumakbo sapagkat madulas ang sahig dulot ng pulang likido. Sa kabilang banda, nang makarating sa bahay ay masayang sinalubong si Talia ng kanyang lolo at kapatid na si Tintin. Naroon din si Noel at Magiliw na nakikipag-usap sa dalawa. Oh, bakit biglaan yata ang uwi mo? Tsaka, bakit parang dala mo na yung mga gamit mo? Ibig bang sabihin? Oo, Noel, hindi na ako aalis. Dito na lang ako hahanap na mapapasukang trabaho. Isa pa, may kailangan kayong malaman. Batid kong nagamit mo ang mga laman ng kahon na yan, Talia. Sabihin mo sa amin, may dahilan ba kaya mo yan nagawa? Hindi ko po ginustong gawin ang bagay na yun, Lolo. Alam ng Diyos kung gaano ko iniwasang makagawa ng masama at labag sa kanyang kalooban. Napilitan lamang ako dahil sa kagagawan din nila. Agad na tumulo ang masaganang luha sa mata ni Talia, saka isa-isa niyang isinalaysay sa lahat ang buong pangyayari.
Doon lamang din nila nalaman na nagamit niya ang ritual ng pambabarang para maghiganti sa among si Don Renato na nanamantala sa kanya. Matapos yun, ipinagtapat na rin ni Noel na may espesyal siyang nararamdaman sa dalaga at hindi hadlang sa binata ang tungkol sa pangit na karanasan nito sa dating amo. Maya-maya, nagsalita ang kanilang lolo sa seryoso at mababang tono ng boses. Lahat tayo ay may pangit at hindi magandang karanasan sa buhay. Pero ang mahalaga ay ang kasalukuyan at kung paano natin pinipilit na makalimot sa madilim na nakaraan. Mahalin nawa ninyo ang isa't isa at palaging gawing sentro ang Diyos sa inyong binuong pag-iibigan. Makalipas ang 1 taon, agad na nabiyayaan ng isang malusog na sanggol sina Noel at Talia. Si Tintin naman sa wakas ay nakahanap na rin ng trabaho sa sentro bilang isang gasoline boy, habang nananatili namang maayos ang kalusugan ng kanilang lolo Delo sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong nilang matustusan ang regular na pag-inom noon ng kanyang gamot. Yon! Di ko na alam kung ano sasabihin. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron po tayong shoutout ulit. Hi kay Corfiliera Vlog, kay Javen Delasan, kay Melodena Caballes. Hi din po kay Diaries Yuki, kay Belen Baladhay, kay Laika Greng Bondok, kay Gi Uong Bagnol. Hi din po kay Jessica Roas. Pasensya na po kayo kung mali ang pagkaka-pronounce ko ng name nyo. Kay Beth Mercado, kay Jubilin Camacho, kay Dordas, sa Dordas family from Patrick Dordas, kay Rogelio Candido, kay Ruby Rose. Hello din po kay Janet Cisneros, kay Jenny Sarmiento from Hong Kong, kay Feve Jane Toledo, kay Vilma Manabat, kay Bob Dylan Dingkong, Marcos Balingasa from Romela, Terrado. Hello din po kay Kevin Burlan, kay Elma Bautista, kay Gemma De Ocampo, kay Juvie Binuya from Danica Binuya. Hello po sa Galindes, Ramos, Mejias, Dalman, at Jumawid family from Peter Tom Galindes. Hello po kay Jenmer Garcia, Marina Lasquite, kay Natoy Ryan Lakap from Jenny Lakap ng Malolos, Bulacan. Hello din po kay Ate Adela Maruha, kay Jaira, kay JM, Johnny John Calix, at Engerbert Pangindian from Leonida Torrenueva. Hi po kay Lenny Calupas, kay Sheva Ledesma, kay Evan Irevir, kay Lorena Cabigas. Tama pa po ba yung pronunciation ko? Pasensya na po kayo. At kay sa Adlawan family from Donnie Adlawan. Hi po kay Gay Somodio, kay Ellen Sagad, kay Lucia Villaguera, kay Lucille de Lima, kay Arsley Kent, kay Vilma Bautista, kay Haha Hayama, kay Marites at Ben Sumanting from Italy. Hi din po kay Kim Bara, kay Alberto Monsud, kay Ruben Prey, kay Freya Ray at Micaela Ray from Rosemary Casonete. Hi po kay Joshua Ortiga, kay Panyang Vlog TV, kay Cathy Vargas, kay Luz Aclaro, kay Annalyn Zorca, kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Celia Tolentino, Monica Nieves, at syempre kay Michelle de la Cruz. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.